Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po ang ating i-analyze ay ang nagkapisakang laban sa championship ng katatapos lang na Comet Open. Sponsored online tournament po ito. Ang time control ay 3 minutes plus 0, walang increment per move at ang champion ay tumanggap ng $45,000. Yun po ay, naku po, malaki-laki yun. 3 milyong piso sa atin, grabe, online lang ano. Pero ito po ay mahigpit ang seguridad. Alam ko po iniisip nyo, baka mamaya ito ay may daya sa online. Pagka ganito po, bukod sa nakikita nating front camera nila na napapanood natin sa live streaming nila, meron pa po yung mga side-by-sides na cameras na ang nakakakita noon ay ang arbiters na nagbabantay. Ito po ay sa bakbakan. Walang iba kung hindi nila Hikaru Nakamura and Denis Lazavic. At mamaya po titignan natin ano ba yung mga pinagdaanan nila, sino-sino yung mga pinisak nila, bakit sila nakarating sa championship finals na ito. Knockout system po kasi, double knockout system ito eh. Okay, ito po yung nagkapisakang laban. Ang ginawa ni Naka, nag C4, Knight F6 si Lazavic, Knight C3, English opening, E5 mainline variation ang pinasok, nag D3 para ilalabas ang bishop mamaya, at nag bishop B4 agad pinin ni Lazavic at nag-bishop dito anti-pin para pag kinapture bishop po ang pangka-capture kasi po pagka hinayaan halimbawa nag-G3 kung minsan kinakain na yan para magkaroon ng damage double pawn structure. Kaya nag-bishop dito muna si Naka, nagsiguro siya na safe ang mangyayaring pawn structure, nag-castling at nag-G3 D5, ayan na po, nagpaluwag na si Lazavic. So, sa mga di pa po nakakakilala kay Lazavic, si Nakamura kasi very famous yan eh. Si Lazavic po ay isa sa tinatawag na online specialist. Parang sila, sila Jose Martinez yan, na napakaraming pinagpipipisak na mga 2700s and even top 10 sa buong mundo, tinatalo niyang Lazavic na yan. Si Magnus nga nakatikim na dyan eh. Kaya hindi po biro yung Lazavic na yan. C takes D5, Knight takes D5 at nag-bishop G2 and kinapture na po yung Knight kasi may tension. Okay, kinapture na, capture and then Knight C6. Yun nga lang, kapansin-pansin na kay Nakamura na o yung bishop pair. Malakas po yan mga kamatsas. No? Bakit kaya ganun ang naging decision dito sa line? Nag H6 at novelty. Wala na po sa libro dahil ang nasa aklat pa ay Rook E8 at Knight F6. Yan po yung mga madalas ginagawa sa posisyon na to. Pero itong H6, bagong luto ito ni Lazavic at nag-castling, Knight F6, para walang bishop G5. Nag-rook B1 para pigilan naman ang development ng bishop, di makaalis kasi bitin yung pawn B7, nag-E4. Ayan po, bumasag na sa gitna at nag-Knight E1 lang. Dito po kasi mga kamatsas, konting pag-aaral lang po sa usapang pawn structure. Pag kinapture kasi yan, Knight takes E4. At yun nga, usapang pawn structure 1, yan po, 3 pawn islands lalabas. So magkakahiwalay, may files apart, island kung tawagin yon sa pawn structure. Ang weak dyan yung C pawn at yung A pawn. Pangit pong pawn structure yan. So sa black 2 pawn islands lang. Safe yan pagka ganyan. So wala masyadong iintindihin ang black sa usapang pawn structure. Kaya dito para mapanatiling okay, nag-Knight E1 na lang, kinapture, and then Knight takes D3. Yun nga lang po, medyo nasagwaan din ako sa choice. Ine-expect ko kasi ang pangkain ay pawn para magdi-D4. At kahit papaano, kahit 3 pawn islands ay solid. Pero ang pinili ni Naka, Knight takes D3, ayan, napangitan pa rin ako sa pawn structure. Nag-Rook E8, pressure sa E-file, and nag-Rook E1, Knight E4, sumugod na si Lazavic at nag-Queen C2. Okay, kasi kung kakainin, kain. Okay. Nag-Queen F6, hindi mo na kinain ito. Queen F6 muna, pressure sa pawn. Queen C1, B6. Talaga. Ibig sabihin, i-develop na yung bishop. Di kasi makaalis, may bitin sa pawn B7. Nag-Knight F4 ngayon para tutungtong doon sa D5, magkaroon ng strong control. At nag-Bishop F5. Grabe, ayaw bawiin nila Lazavic yung bishop pair advantage ni Naka, no? Bishop F5 at talagang tutuluyan na pong kakapture dyan and then may bangas or merong atake sa Rook B1
at nag-knight d5, ginulo muna at nag-queen d6, knight e3, tineret muna yung bishop at umatras, ayun, nag-rook d1. Kumbaga dito, kung kakapturein yung bishop, capture lang, nakatret pa kasi sa queen. So hindi pa basta-basta makakakain sa rook b1. Queen c5, tingnan nyo po yung mga placing na ginagawa dito nila Sabik. Malakas pa rin eh. Bishop e1, o umiwas na. Nag-rook a d8, parang gusto ko na yung position dito nila Sabik, ano? Queen b2 at nag-knight a5, tutungtong sa c4. Teka muna mga kamatsas. Okay. Hindi pala pwedeng capturein ito kasi hindi nga pwedeng capturein kasi may bishop. Ano ka ba, Kots? Kala ko sacrifice yung pawn sa c3. Nakatago kasi hindi ko napansin. Ang point ko lang kasi gustong palabasin, yung bishop kasi nakatarget sa knight. Ayan. Sensya na. Tao lang. Nagkakamali minsan. Knight a5. Ayan, para ilalagay dito sa c4 and then para mawala na rin po yung pressure on diagonal na pag inalis yung knight, walang bitin dun mamaya. So, knight a5, pupunta sa c4 at nag-queen b4. Ayan na, gusto na ni Naka na i-repair ang pawn structure niya. Kung kakain, mawawala yung isolated. So, magkakatabi uli yung pawn structure sa a at b. So, solid pawn structure yon. At nag-queen e5 dito. Rook ac1, umilag na po sa nakakailang na diagonal. c5, queen a4 at nag-knight f6. Ayun. Medyo nasosobrahan sa sayaw sila Sabik. Dapat daw po ang tira ay queen e6. Grabe, islog lang. Naku po, mahirap makita ito. Gumanon lang. Bakit? Queen e6. Grabe yung positional play ng computer. Ano? Pero balik tayo sa knight f6. Bad mo bang ginawa? And nag c4. Okay, para magda knight d5 na mamaya. Okay, timing lang. Ang time nila, tingnan nyo po, halos pantay na pantay. Walang nag-iiwanan. Grabe. Talagang grabe ang oras, pantay. Bishop e4, kinapture na yung knight, and then capture, rook takes. Yun lang. So may tempo threat sa torre, may threat sa a7. So under pressure din yung c5, nag-rook e8, umilag lang, at dito nag-queen c3. Ayan na. Kumbaga, daanin na sa gulang. Nakalamang ng isang pawn, palit-palit na. Pero, syempre, disadvantage sa material. Okay, yun po yung lesson na makukuha natin dito. Pag tayo dihado sa isang pawn, dihado tayo ng material, huwag tayong basta-basta makikipag-exchange. Ginugulangan tayo ng kalaban natin. Ang kailangan ay gamitin pa ang mga pyesa sa mga pang-pressure at iba pang pang-complicate para hindi masyadong maramdaman ng advantage side na may extra piece siya, extra pawn, ganun-ganun. Di mararamdaman kasi magulo nga eh. Pero kailangan maraming pyesa para masabing magulo ang posisyon. Nag-rook d1, inagaw ni Naka at kinapture, capture, and nag-knight e4. So ito pong knight mukhang malakas, iginit na eh. Ang daming nakikita kong control ng knight na yan. Iba yung pyesa, nasa gitna ng board talaga. Pero kung accurate pag-uusapan natin, queen e4 check ang gusto po ng strong engine. At kapag naging g1, knight g4. Ganun na pala ang mga birada doon. Pagka kinapture ito, queen takes g4. Pag nag-f3, queen g6. Kapag nag-e4, mag-rook b8. O ayan. Slightly better pa rin ang puti. Yun nga lang, kaya ito yung gusto ng computer. Kahit papaano, mas mai-endure ng black yung i-handle yung slightly disadvantaged position. Mas ano yan, mas tough. Kumbaga. Pero ang ginawa ni Lazavic, knight e4, nag-queen d3, knight g5, susundot ng check, pero nag-queen d5 lang. Kumbaga, okay, chumek ka, king g1, ano kasunod? So parang lumalabas, check lamok. Chinek na rin, king g1 and knight e4 para hindi naman makuha yung pawn c5 at nag-queen d7, yun lang. Napakatindi ng panggugulang ni Naka. Talagang gustong hulihin, no? Double, pero talagang pinaninindigan ni Lazavic. Hindi pwede, Naka. Hindi pwede. Wala nang kabuhay-buhay pag nakipagpalitan pa ako sa'yo. O, di ba? Alam nyo, chess, may language dito eh. O, na tayo lang ang makakaintindi, tayo lang makakarinig eh. Language talaga, chess eh. O, rook e6, yun nga lang po, dito sa computer. Wala eh. Talagang puwersado na pala yun. Kainin na. O, pero wala. Gusto ni Lazavic, makalagablab pa siya ng komplikasyon.
Hanap-hanap ng gulo-gulo, knight G2, paiikutin po ang knight, may double nga naman pag umikot yung knight. Pero ang tamang tira is knight D5. Dun pala, dyan pala ang daan. Sabay knight F4, ganun pa rin pala, ma-access pa rin pala yun. Bakit kaya? Ano kaya nakakatakot? Siguro ang iniintindi dito, baka mamaya may ganun eh. Hindi kaya yan ang iniintindi. May mga ganyan-ganyan. O pero pag gumanyan po, kasi pag kinain may mga gulo-gulo check, di ba? Knight F4 muna ang gagawin. O tapos, Queen F5, Knight takes muna. Aray ko, may ganun na pala. Okay, so may Rook F1 na paparating. Kung ito ang intindihin, may Queen E8 check, King H7, and Rook F1. Kapag nag-Knight H3 check, King G2, at kapag nag-Queen G4, may Rook F8. Yun pala ay ang sistema doon. May threatening matches doon, no? So, naku po, delikading na malaki ito. Pag Queen E2 checking H3, ayun, no? Wala rin palang check doon, may Queen. O, di ba? So, kaya dito po ay tagilid, ika nga. So, balik tayo sa Knight G2 na ginawa ni Naka, G5. Ayun. Napilay tuloy, wala tuloy takbuhan dyan. Ano diferensya kanina? Wait lang po Knight G5, paano kung gumanon? Ano diferensya? Queen C8 check at halimbawa gumanon, may Knight C7. Yun ang diferensya. Okay, may check pa nakapin. Okay, paano kung dito naman pumunta? Magda Knight E7 naman. Di pa rin makapalagan tore, nakapin, and then with threatening matcha sa G8. Nakita niyo po yung mga laman, ano? Grabe ka lupites ng laman. O, balik tayo. Knight G2, G5, Queen C8, checking G7, and Rook D8. Kumbaga, time na para makapangalikot. Nag-Queen F5, chumek, Queen D8 check, Rook E7 harang, at nag-F3. Okay, paalis muna sa Knight. Umalis ang Knight. Sinundan pa ng Knight attack. Ang Queen, nag-Queen D7. Ayun, sila sabik na mismo ang naghain para matanggal ang Queen. O, baliktad eh. Under attack na kasi siya. Kailangan niyang alisin talaga ang Queen ni Naka eh. O, yun nga lang, nag-Knight G4 si Naka. Bad move. Yung sa bagay po, halos segundo na sila. Ang correct play pala na nakakatakot ay Queen F8 check. Kain yun. Ay, nako, ang daming magagawa. Ang daming magagawa ng tirang Queen F8. Gulo-gulo yan, gulo-gulo. Perfect, no? Tama yon. Pero balik tayo sa ginawa. Knight G4 check. King E6. Queen A8. Ayan, hanap-hanap ng mga gaganoon. Gaganoon ng tore. Knight X E2, sinadya na talaga ni Naka pero mukhang kalkulado. King G2 lang. And then nag-Knight to D4. Rook D8, sundot na. Ayan. Sa ganito pong klaseng segundo, masasabi ko pong interesting na may pagka-good move kahit ang nakikita natin ay bad move sa tore na yan nang binigay ng computer. Kasi wala, segundo na lang eh. Hindi ka na makakapag-isip gano, gulo-gulo isip mo dyan sa Rook D8 na yan. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, tingnan nyo tira, Rook H8. Diba? Para atakihin yung pawn. Unang-una, parang ang sarap kainin ng knight yan kung kakainin lang ang usapan. Pero sa mabigat na tira, pang accurate talaga, yan ang tira. Kakapturin yung pawn H6, talagang lumalabas. Sobrang delikading ang black dito, mga kamatsas. Balik tayo. Pero nag-Rook D8, Queen C6, hamon, queen to queen, Knight F2. Okay? So dito naman, accurate play ay kainin na, kain, and then Rook H8. Pagtsagaan na lang yon. Okay? Pero balik tayo sa ginawa. Knight F2. Nagkaroon na ng capture, and then Rook B7, Knight D3, at dito, kitang-kita nyo po mga kamatsas, equal na equal. Pero, actually first game po ito eh. Yung second, third, fourth, puro tabla lahat eh. Ito yung first game, nagkapisakan. Ito ba naman ang ginawa? Blunderatious! Ayun, Blunderatious. Boom! Napakain nila Zavik ng buong buo ang tore, mga kamatsas. At dahil dyan, napasa kamay ni Naka ang $45,000 US. Ito palang comment na to ay AI to, mga kamatsas. Grabe.
Ang dami na pong nangagsilabasang mga AI, iba't ibang klase. May Gemini pa, may pang Google pa, ang dami pong AI na lumalabas, no? Ito pong Comet, aba, big time to. Oh, ang logo pa lang niya, mukhang kabayo, mukhang chess player yata gumawa nito, may-ari no? Pero yan po ay kumpanya na sumuporta sa torneyong ito na big time, $45,000 ha. Malaki pa rin 'yun. Ito po yung mga pinagdaanan nila. O tingnan natin. Pinagdaanan nilang bracket, okay. So, quarterfinals nila, ayan Hikaru Nakamura para magsudlo 3-2. Kaya nag-step forward si Naka. At si Sarana, Russian, nabokya sa Indian na si Nihal Sarin. Denis Lazavic, nanalo kay Andrei Kin. Lazavic talo kay Andrei Kin. And then, Alireza Firouzja, Sina Mohamed, panalo si Firouzja. Pero si Lazavic po, nung sumailalim sa kabilang buhay na tinatawag natin, siya naman ang naghari dito. Siya yung nagpapanalo sa losers bracket, abay nabuhay si Lazavic. Ito naman ang semifinals, tinalo ni Naka si Nihal, Andrei Kin, okay? Tinalo si Firouzja, pero laglag po si Andrei Kin kay Naka. Samantalang sa baba naman, buhay na buhay si Lazavic hanggang nakarating po sa pinaka-pinale. Ito na yung grand final. Hikaru Nakamura, Denis Lazavic, nanalo po si Naka. 2.5, 1.5. Yung first game lang ang nagkapisakan. Tapos tabla ng lahat. Grabe talaga si Nakamuring talaga. Kaya siya ang ang Comet Open winner, $45,000 mga kamatsas. Grabe pag magaling ka talaga, napakadali ng pera kahit online tournaments lang. Itong si Naka, meron pang speed chess yan. Yun nga lang, wala siya sa US Championship. Bakit kaya hindi niya nilalaroan ang US Chess Championship? Bakit kaya? Ano kaya ang mayroon doon? Kung meron kayong sa pantahan, nalalaman, lapag nyo lang sa comment section below mga kamatsas. At sa mga wala pa pong ICC, makikita nyo lang po sa comment section below. At sa mga gusto naman pong mag-join sa ating kamatsas Super Supporters Join button na kung saan nandun inaaral ni Coach ang iba't ibang klaseng detalyadong openings. Nakasuporta na po kayo, matutulungan pa kayo sa opening. Tingnan nyo lang po, katabi lang ng link ng ICC account natin, ang link ng Kamatyas Super Supporter Join button. Click nyo na po para mabasa nyo po yung perks at benepisyo ng inyong ipagre-register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.